Karamihan sa ating mga Pilipino, pag sinabing aswang, masama agad. Pero para sa akin, walang nilalang na pinanganak na masama. Ito ang kwento ni Elias. Isang pagkakamali. Isang batang itinakwil ng ina at pinalaki ng isang albularyong hindi niya kadugo. Ang kwentong ito ay hango sa isang alamat o baka nga totoo. Sa bayang Tahimik, San Rafael del Monte, Quezon, taong 1981. May isang nilalang na isinilang at ang lahat ng ito nagsimula sa isang babae. Si Doña Minerva Velarde. Mayaman, maganda, makapangyarihan. Galing sa pamilyang politiko. Ikinasal sa isang gobernador, pero kahit anong yaman, natakasan ng tukso. Kasi minsan, hindi ang kahirapan ang nagdadala ng demonyo sa buhay natin, kundi ang pagnanasa. Doon niya nakilala si Lauro, tahimik, matikas, at kakaibang kumilos. Hindi ito taga doon. Walang nakakalam kung saan siya galing. Pero sa isang retreat house sa Batangas, habang lasing sa alak at pangungulila, bumigay si Minerva. Wala siyang alam na si Lauro ay hindi tao. Pagbalik niya sa San Rafael, tila wala lang. Hanggang isang araw, nalaman niyang buntis siya. Hindi siya nagpakita ng kaba. Kayang-kaya niyang itago ang lahat. Pero nung nanganak siya ng palihim sa likod ng lumang silid ng kanilang mansyon, doon siya tuluyang nabasag. Ang sanggol ay hindi normal. Ang mga mata nito ay itim na itim at sa gitna, pula, hindi bilog, kundi mahaba parang hiwa ng kutsilyo o mata ng impyerno. Napasigaw si Minerva, hindi sa sakit, kundi sa takot. Hindi niya anak ang batang ito. Anak ito ng halimaw, anak ng aswang. At kung malaman ng buong pamilya at ng buong bayan ang sikreto niya, mawawasak ang lahat. Kaya't kahit nanginginig pa siya sa panganganak, binalot niya ang sanggol sa telang may borda ng angkan nila. Tinapal niya ng basura ang mukha nito. Inilagay sa isang sako. At habang mahimbing ang gabi, pinaandar niya ang kotse papunta sa kakahuyan ng San Rafael. Itinapon niya ron sa lugar kung saan alam niyang walang taong nagagawi doon. Pero mapaglaro ang tadhana. Ang batang iniwan sa gitna ng gubat na nakasako, unti-unting kinakagat ng mga langgam at iba pang insekto. Pero sa dulo ng gubat, sa isang lumang kubo na puno ng inscription, langis at dahon, may isang matandang albularyo, si Mang Tasyo. Tahimik ang buhay niya, walang pamilya. Pero kilala siya ng mga mahihirap bilang manggagamot at tagabantay ng gubat. Isang gabi, narinig niya ang mahina, halos wala ng lakas na iyak ng sanggol. Hindi normal ang tunog, hindi masakit, kundi tila nalulunod sa takot. Nilapitan niya ang pinanggalingan ng tunog at doon nakita niya ang sako. Binuksan niya, naamoy ang bulok, nakita ang mantsa ng dugo at sa loob
isang sanggol. Mahina, nanginginig, nangangatal, at ang mga mata itim at pula. Agad niyang naramdaman ang kakaiba. Mainit ang hangin, mabigat. Alam ni Mang Tasyo na hindi pangkaraniwan ang sanggol, pero imbes na talikuran, kinuha niya ito. Dinala sa kubo, pinainom ng gatas, tinakpan ng kumot, at doon nagsimulang lumaki si Elias. Mula pagkabata, alam na ni Elias na iba siya. Pag sumasama si Elias kay Mang Tasyo para manggamot sa iba't ibang bahay o minsan iba't ibang baryo, laging karga-karga ni Mang Tasyo si Elias sa likod. Kilala si Mang Tasyo. Lahat ng tao malapit sa kanya. Pero si Elias, hindi siya nilalapitan ng mga tao. Ang mga bata, kapag nakikita siya, dumudura. Ang mga matatanda, palihim na dinadasalan siya. Minsan, may mga madre na nakakita kila Mang Tasyo. Noong nasulyapan ang mata ni Elias, sumigaw ang mga ito at humagis ng rosaryo. "Anak ng dilim!" sigaw ng isang madre. Pero kahit kailan, hindi umiyak si Elias. Tahimik lang siya lagi. Dahil nasa tabi niya si Mang Tasyo. Itinuring niya ng ama si Mang Tasyo at gabay. Isang araw sa eskwelahan, pinilit siyang ipinasok ni Mang Tasyo. Gusto nitong magkaroon ng normal na buhay ang bata. Excited si Elias siyempre. Sa wakas may makakalaro o makakasalamuha na din siyang kaedad niya. Pero nung nakita siya ng mga kaklase niya, nag-iba ang ihip ng hangin. Naglaro sila sa likod ng silid. May nagsabi, "Tignan natin yung mata niya." Hinila ang takip sa noo ni Elias. Nang tumambat ang mata, parang may sumabog na takot. "Halimaw!" Binato siya ng mga bata. Dumugo ang mukha niya. Umiyak siyang tumatakbo pa uwi. At nung gabing yon, umarap siya sa salamin. Pinagmasdan ang sarili. Pinagmasdan ang mata. At doon, tinangkang tusukin ang mga mata gamit ang kutsilyo. Pero bago pa niya naituloy, may kamay na humarang. Si Mang Tasyo. "Anak, wag. Hindi ang mata mo ang mali. Ang mali ay yung mga matang humuhusga sa'yo." Napaluha si Mang Tasyo habang ibinabalot ang isang itim na panyo sa mata ni Elias. Isang piring na may mga bordang luma. Sigil para ikubli ang aura ni Elias. "Paghanda ka ng harapin ang takot mo sa mundo, tanggalin mo to, Elias." Mula noon, nakapiring na lagi si Elias. Pero kahit nakatakip ang mga mata niya, nakakakita siya. Hindi tulad ng karaniwang paningin. Nakikita niya ang enerhiya ng mga halaman, ang karamdaman ng mga katawan ng tao. Nakikita niya kung sino ang nagsisinungaling, kung sino ang takot, kung sino ang may mantsa ng kasalanan sa likod ng mga salita. Parang sixth sense. Sa mga mata ng iba, isa siyang bulag. Pero sa totoo lang, mas malinaw pa sa kahit na sino ang paningin niya dahil hindi lang panlabas na anyo ang nakikita niya, kundi lahat. Aura, budhi, mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwan. Hindi na siya bumalik sa eskwela. Si Mang Tasyo na ang nagturo sa kanya. Tinuruan siya ng paggalang sa lahat ng klase ng nilalang, ang pagpapahalaga sa buhay at pagtulong sa kapwa. Pati na rin
ang maghanda ng langis, gumamit ng orasyon, manghilot, gumawa ng medisina, at kumontra ng kulam. Unti-unting natuto si Elias sa mga sinaunang sining. Hanggang sa tinawag na siya ng ilan bilang bulag na manggagamot. Tahimik, misteryoso, laging nakaitim, at kahit takot ang karamihan sa kanya, dumadayo pa rin ang mga may sakit, may hindi kayang magbayad sa ospital o mga hindi na kaya ng ospital, mga sinapian o mga isinumpa. Wala siyang hinihinging bayad. Masaya siya sa pagtulong. Parang nahanap niya na ang pwesto niya sa mundo. Si Elias ang batang tinapon, kinalimutan, at kinukutya ay ngayon isang albularyong gumagamot sa dilim. Pero ang bawat kwento may ikalawang kabanata. At ang katahimikan ni Elias malapit ng masira. Isang gabi, biglang hindi na bumalik si Mang Tasyo galing sa panggagamot. Madalas siyang lumalabas para kumuha ng halamang gamot. Minsan umaabot ng 2 araw. Pero ngayong gabi, kakaiba ang pakiramdam. Tahimik ang paligid, pero hindi mapakali ang mga uwak. Parang masamang palatandaan. Si Elias, tahimik lang sa labas ng kubo. Nakaupo nag-aantay kay Mang Tasyo. May naririnig siyang kuliglig pero putol-putol. May dumaplis na boses, bulong, hindi mula sa tao. Yun ang unang beses siyang kinabahan. Hindi siya mapalagay. Kinabukasan 3 araw na ang lumipas. Wala pa ring balita kay Mang Tasyo. Hanggang sa may dumating na matandang babae sa kubo nila. Nanginginig ito. May daladalang barong-barong na supot at may mga dugo. Si Mang Tasyo daw ay natagpuan na. Ang katawan natagpuan sa tabing ilog, wasak. Itim ang balat na parang sinunog ng kidlat. At sa tabi nito, may bakas ng labanan. Mga sugat na hindi gawa ng tao. May amoy ng asupre. At kakaiba sa lahat, wala ang kanyang baston. Tahimik lang si Elias, hindi sumigaw, hindi umiyak, pero rinig na rinig nung matanda ang lakas ng tibok ng puso niya, pati ang paghinga niya. Kinuha niya ang abong itinabi ng matanda. Hinawakan niya iyon sa palad niya. At doon, sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, tinanggal niya ang piring. Nang bumukas ang kanyang mga mata, umalulong ang hangin. Tumigil ang mga ibon sa paligid. Nagsalubong ang mga ulap sa itaas ng bundok. Hindi yon simpleng pagluluksa. May nagising. Sa mga sumunod na araw, hindi na lumabas si Elias. Ang mga dumadayo para magpagamot, umuwing bigo. Pero ang totoo, hindi siya nagkulong para magdalamhati. Naghanap siya. Sinuyod niya ang kubo. Binuksan ang mga lumang baul ni Mang Tasyo na noon pa ipinagbabawal sa kanya. At sa ilalim ng lumang banig, may natagpuan siyang mga kasulatan. Luma na ang mga papel. May sulat, paypayid. Sinaunang mga letra, pero alam ni Elias basahin yun dahil inaral niya yun. Tinuro sa kanya ni Mang Tasyo. Mga letra ng Tagalog na hindi na ginagamit ngayon. May mga simbolo ng bulong. May mga itinatagong tala na mga labanan.
At higit sa lahat, may mga pangalan. Isang journal ba? Isang kwento ng isang mandirigmang albularyo. Hindi pala simpleng manggagamot si Mang Tasyo. Noon pa pala ay bahagi na siya ng lihim na samahang tagapagtanggol. Mga mandirigmang ang layunin ay itaboy ang mga nilalang ng dilim na nakikihalubilo sa mga tao. At doon rin niya nabasa ang tungkol sa isang sindikato, isang grupo ng mga makapangyarihan, pinamumunuan ng may dugong halimaw, na ang layunin ay gamitin ang itim na sining para sa kapangyarihan at yaman. Kabilang sa mga pangalan, Doña Minerva at si Lauro. Nakasulat din sa journal ang totoong biography ni Elias, kung saan siya galing, sinong tunay na pamilya niya, at ang tunay niyang nanay ay si Doña Minerva. At ang tatay niya ay isang aswang, si Lauro. Parang biglang nabutas ang dibdib ni Elias, ang babaeng minsang naging laman ng kanyang bangungot, at ang pangalang Lauro na paulit-ulit lumilitaw sa lumang journal ay konektado sa pagkamatay ni Mang Tasyo. Doon na siya nagsimulang magduda. Ipasok natin sa istorya si Amara, kapatid ni Elias, anak ni Doña Minerva at Don Ernesto Valerde. Yung dalagang sinasabing nawawala, siya ang dahilan kung bakit lumabas si Mang Tasyo nung huling gabi. Nakita ito sa huling pahina ng journal. May babala. Itatayo ang bagong lahi, anak ng tao, isasakripisyo para maging reyna. Isa itong ritual. Gagamitin si Amara bilang hudyat ng panibagong henerasyon ng mga aswang. At si Mang Tasyo, sinubukang pigilan yon, at siya ang kapalit. Hindi alam ni Elias kung ano ang mas masakit, ang mamatayan ng taong nag-alaga sa kanya, ang taong nagturo kay Elias tanggapin ang pagkatao at mabuhay ng mapayapa at masaya, o mabuhay ng walang laman ang puso, blanko, ulila, at tanggaping anak siya ng mga pinakamasamang tao ng bayan ng San Rafael del Monte. Pero hindi pa rin siya nawalan ng bait. Ibinaling niya ang lahat ng nararamdaman niyang hinagpis para sa isang layunin. Si Doña Minerva, ang babaeng nagtapon sa kanya, ang ina niya. Si Lauro, ang lalaking ginamit siya bilang binhi, ang ama niya. Sila ang pumatay sa kaisa-isang taong naniniwala at nagmahal kay Elias. Gabi-gabi pinapakinggan ni Elias ang bulong ng kagubatan. Sa dilim, binubuo niya ang nabasa sa journal. Ginamit niya ang mga orasyon, hinukit ang mga panibagong agimat, hinasa ang mga lumang itak na may ukit na lumang baybayin. Sa sahig ng kubo, gumuhit siya ng bilog na may 88 sulok, isang selyo, pang-ipit ng kaluluwa. Hindi para manggamot, isang aswang na piniling hindi kumain ng tao at pinipilit gumawa ng tama. Pinalaking mabuti pero magiging halimaw dahil sa kapalaran. At sa kailaliman ng gabi, bago niya suotin ang bagong piring, isang mas makapal, kulay abo, may ukit ng panunumpa, bumulong si Elias sa hangin. Pinapangako ko, itutuloy ko ang nasimulan mo, Tay.
kung saan man ako dadalin ng tatahakin kong landas. Hindi ko kakalimutan ang mga tinuro mo. Hindi ko maipapangako na magiging mabuti ako habang buhay. Pero maipapangako kong mabibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay mo. At simula sa gabing yon, sa buong bayan, sa mga lumang simbahan, sa ilalim ng altar ng mga peke at mapang-abusong tao o halimaw, may mga nagsimulang mamatay. Isa-isang nawawala ang mga gahaman, mga abusado, ang mga mapang-api. Lahat sila may koneksyon sa sindikato. Ang mga alipores ng Donya, ang mga tagabuhat ng aswang, at sa bawat bangkay, may ukit sa balat nila. Ugis mata ng demonyo. Isang pangalan na ibinubulong ng bayan. Elias. Isang gabi, may pumasok na saksi sa istasyon ng barangay. Sugatan, nanginginig. Isa raw siyang dating tagabantay ng Hacienda Velarde. May tinatawag daw silang selebrasyon ng Anino. Tuwing ika-14 ng buwan, lahat ng miyembro ng kanilang samahan ay naroon. Mga may ranggo, pari, doktor, politiko, at iba pang makapangyarihang tao o halimaw. Pero ang totoo, hindi ito selebrasyon, kundi ritual. Sa gitna ng hardin ng lumang hasyenda, may bato roong bilog, malalim ang gitna, para raw sa paglalangis ng bagong reyna. Ang bagong reyna ng mga aswang, si Amara. Buhay pa si Amara pero walang malay. Nakatali ang kaluluwa niya sa ilalim ng selyo ng dugo. At ang magtatapos ng ritual, si Lauro, ama ni Elias. Dumating si Elias nang walang ingay, tahimik, nakakubli sa dilim. Gabi na. Suot ang itim na balabal ni Mang Tasyo. Dala ang itak na may ukit sa talim. Sa bawat hakbang niya sa damuhan ng asyenda, natutuyo ang mga dahon, natatakot ang mga ibon, at ang hangin tila umiiwas sa balat niya. Bago siya pumasok, pinunit niya ang piring. Wala na siyang dapat itago. At nang makapasok siya sa loob ng compound, parang lumamig ang gabi. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa pinakaloob na silid, si Amara. Pinapaligiran ng 6 na nilalang, hindi na tao. Mga binigkis ng demonyo. May balat na parang uling at mga kukot mata na kasing kinang ng bangkay. Nang sumulpot si Elias, hindi siya tumakbo. Lumakad lang siya, tahimik. Isang pagbulong ang lumabas sa labi niya. Ako ang gabi, ako ang kadiliman. Dadalhin ko kayong lahat sa impyerno. Nung bumuka ang mata niya, tila sumiklab ang buong paligid. Lumipad ang mga nilalang. Pero isa-isa niyang pinaslang ang mga ito. Mabilis at kalkulado. Hindi lang gamit ang itak, kundi gamit ang sigaw ng kanyang damdamin. Galit, pagkawala, pagkaulila, at pagtuturo ng tama, mali. Bawat sugat na tinamo ni Elias, agad gumagaling. Hindi dahil immortal siya, kundi dahil hindi siya sumusuko. Hindi siya takot mamatay. Hindi siya nabubuhay para sa sarili. Nandito siya para itama ang mali. Hanggang sa huling bahagi ng hasyenda, sa pinakailalim ng mansyon, may altar. Doon niya hinarap si Lauro. Nakangisi ang halimaw. Buo pa rin ang katawan ng lalaki.
Pero nagbago na ang anyo nito. Maitim ang balat, mahaba ang leeg, may pakpak na parang paniki. "Anak, sa wakas," bulong ni Lauro. "Nandito ka na. Sumama ka sa akin. Ililigtas kita sa mundong manghuhusga sa'yo." Pero si Elias tahimik lang. Hinubad niya ang balabal. Kita ang balat niyang puno ng sugat at marka. Pero ang mga mata, hindi na mata ng halimaw. Mata ng tao na may layunin. Lumipad si Lauro. Sumugod. Halos masira ang buong silid. Pero sinalubong siya ng itak ni Elias. Hindi ito basta bakal. Pinanday ito mula sa alikabok ng sinaunang anting-anting ni Mang Tasyo. Tumagal ang laban ng mga ilang minuto. At sa isang saksak sa puso ni Lauro, bumagsak ang katawan ng halimaw. Pero ang pinaka mabangis sa lahat ay wala pa sa eksena. Mula sa likuran, may pumapalakpak. Si Doña Minerva. Hindi na siya mukhang tao. Ang leeg niya ay may kaliskis. Ang mga kamay mahahaba. At sa ulo niya may mga sungay. "Nandito ka ba para patayin ang sarili mong ina?" sabi niya na parang sarcastic. Ngunit sagot ni Elias, "Nandito ako para pumatay ng aswang." Ang laban nila hindi laban ng puwersa, kundi ng paninindigan. Habang naglalaban ang mag-ina, ang paligid ay gumuguho. Sumabog ang mga selyo. Nasunog ang mga guhit sa pader. Walang galit sa mga mata ni Elias. Nilabanan niya ang Donya na kalmado at kalkulado. Habang umiiyak si Amara sa altar, umatras ang mga espiritu. Hanggang sa huli bumagsak ang Donya. Sunog, basag, wala nang galaw. Tahimik lang si Elias. Walang bahid ng kahit anong pagsisisi. Natultukan niya na ang buhay ng mga kahaman sa kapangyarihan. Naitama niya na ang mali. Natapos niya ang misyon ni Mang Tasyo. At higit sa lahat, natupad niya ang pangakong hustisya para sa itinuturing niyang ama. Binitbit niya si Amara, binuhat palabas, at sa ilalim ng buwan, habang umuulan ng abo, nilinisan nila ang hasyenda. Pero bago tuluyang iwan ni Elias ang guho ng nakaraan, pumasok siyang muli sa bahay ng mga Velarde, sa lumang silid ng gobernador. Ang kwartong sinasadyang isara. Doon niya nakita ang luma't inaagnas na aparador. Sa likod ng kisame, may isang itim na kahon na may ukit ng sagisag ng Velarde. Binuksan niya iyon gamit ang sigil na itinuro ni Mang Tasyo. At doon, nalaman niya ang buong katotohanan. Hindi natural ang pagkamatay ng gobernador. Si Don Ernesto Velarde, tatay ni Amara. Hindi siya namatay tulad ng sabi-sabi. Siya ay pinatay ni Lauro. Kita ang mga bakas sa mga sugat. Hindi ito gawa ng tao, kundi ng halimaw. Malinis ang pagkakapatay at planado. Pinagtagpo ang kasakiman ni Minerva at ang gutom ni Lauro sa kapangyarihan para maagaw ang lahat. Lupa, yaman, at ang puso ng isang babaeng nilason ng dilim. Alam nyo, minsan, ang pinakamalalaking halimaw ay hindi yung may pakpak o matalas na kuko. Minsan, sila pa ang nakaupo sa mga mansyon, sa simbahan, sa gobyerno, o minsan yung mismong ilaw ng tahanan. Pero may mga nilalang na pinanganak sa dilim, pinalaki sa sakit, pero piniling gumawa ng tama.
At yun si Elias. Sa guho ng lumang hasyenda, ibinaon niya ang baston ni Mang Tasyo. Hindi na siya bumalik sa bayan. Pero sa mga karatig probinsya, may mga bulong-bulungan tungkol sa isang lalaking nakaitim, bulag, nakapiring ang mga mata, tahimik pero nagpaparusa, minsan nagpapagaling, minsan nagpapatahimik. Halimaw na kung halimaw, pero ako ang halimaw na kakampi ng mga naaapi. Kayo ang mga tunay na demonyo, ako ang parusa nyo. At dito na nagtatapos ang kwento ni Elias. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento. Mag-subscribe kung gusto nyo ng mga ganitong kwento. Nagbabahagi kami ng madidilim, kakaibang istorya 3 times a week. Kung hilig nyo naman ang mga true crime, local myths, at mga aswang conspiracies, mga true story may storytelling podcasting kami na ina-upload tuwing weekends o once a week. Like, share, at huwag kalimutang mag-comment. Kwento nyo naman ang paborito nyong halimaw o kababalaghan sa probinsya nyo. Hanggang sa susunod, mga kasama sa dilim. Huwag ka munang matulog. Baka may lauro na nakatingin sa bintana mo. Married ka ba? Ingat ka. Baka Minerva yang katabi mo. Bye-bye.